Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daygan ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daygan ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos, daygan ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos, sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Good morning, church, and a joyful, blessed Sunday. To those joining us online through Facebook Live, we encourage you to share this stream with your family and friends. Feel free to tag them in the comments to invite them to worship with us today. Before the songs are sung, before the prayers are spoken, let our hearts turn toward the Lord. Through every unseen moment of this past week, He has remained near. In times of joy and in moments of weariness, His hand has continued to guide and sustain us. The psalmist declares in Psalm 121, verses 1 and 2, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? My help comes from the Lord, who made the heaven and earth. Today, we gather not depending on our own strength, but resting in the faithfulness of God.
He is our help, our keeper, and the one who never grows weary in caring for His people. So let us come into His presence with trust and gratitude. Let us lift up our hearts together and worship the Lord. Amen. Let us all stand. Sabi po dito sa Psalm 66, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Sing forth the honor of His name, make His praise glorious. Amen? Magkaingay daw tayo na may kagalakan sa ating puso sapagkat may galak, may saya sa piling ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabay-sabay tayong umawit sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may saya,
Oh, Panginoon! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumisamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Nararapat lamang pinitaas namin ang aming piling sa pagpupuri sa iyo ngayong umaga, Panginoon. O, palakpak sa ating Panginoon. Tunay ngang kaysaya ng puso ng mga anak na naglilingkod sa Kanya. Amen po. Kaya naman, ngayong araw na ito ay hinihiling ko na alay natin ang ating oras. Ituon natin ang ating isipan sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Father, we honor you. We lift our hands. We lift our voices to you, Lord. For you alone are worthy of our praises. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word spoken to me. Sing and I'm desperate for you. Lord, I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, this is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence spoken to me. Living in me. You speak to us, Lord. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, Lord.
so desperate for you, Lord. Hayaan mo na ngayong oras na ito, bigay namin, may taas sa iyo ang lahat ng aming kahilingan, Panginoon. Father, without you, we can do nothing. And apart from you, Lord, kami po ay hindi karapat-dapat sa pagharap sa iyo. But still, you are here, Panginoon. Patuloy po kami inaalalayan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga plano sa buhay. And Lord, we entrust you this morning. Hayaan mo na ikaw'y mapapurihan namin sa pamagitan ng aming mga tinig, Panginoon. Lord, we are desperate for you. We are desperate for you. Let us sing, church, and Lord, I'm desperate for you. I'm lost without you. Lord, I'm desperate for you. And Lord, I'm desperate for you. And I'm lost without you. Lord, I'm lost. I'm lost without you. I'm lost without you. Without you, Lord, I'm lost without you. Oh Lord, hallelujah. We honor you, Jesus. We praise you and we honor you. Thank you, Father. And we just want to be where you are, Lord. We want to be in your presence. We want to feel your presence, Lord, this morning. Oh, I just want to be where you are, Father. Kung saan, Panginoon, nararamdaman namin ang iyong presensya, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Father, we honor you. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Oh, take me to the place where you are. 'Cause I just want to be with you. Sing it, church. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to
just want to be. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be. I just want to be. I just want to be. I just want to be with you. Say it unto God. I just want to be. I just want to be. I just want to be with you. Oh, we just want to be where you are. Ang manatili sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa kapahingahan ng aming katawan. Salamat sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang hanggan sa amin. Tunay ngang kay sarap na ikaw ay aming awitan, Panginoon. Kay sarap damhin, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Kaya naman, O Diyos, ngayong oras na ito ay tanggapin mo ang aming pasasalamat. Ang aming papuri na sinasambit na aming mga labi. Pagluwalhati sa iyong nag-iisang pangalan. At pagpupugay sa nag-iisang pangalang Jesus ng aming buhay. O Diyos, sa iyong papuri, pagluwalhati at pagdakila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Yan. Merong tatlo na sumagot. Pakibatiin nyo naman yung inyong mga kadais at batiin nyo naman po ng good morning. At sabihin mo sa kanila, mananalangin tayo. Ganon din po sa mga online worshipers, samahan nyo po kami sa pananalangin. Let us all pray. Panginoon, tulad ng amin pong inawit, ang amin dalangin, we just want to be where you are. Isa pong panalangin ng pagtitiwala po sa iyo sapagkat ang alam po namin, in your presence, meron pong kapayapaan. In your presence, meron pong kapanatagan ng amin pong mga kaisipan. Ng buhay po namin, pangkasalukuyan, and even for our future. And that is why, O God, ang amin pong hinaing, ang amin dalangin, ay patuloy ka naming mabigyan ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, na ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap. Hindi po ang aming lakas, hindi ang aming talino, hindi ang anuman kami sa mundong ito. Kung hindi, Panginoon, ang layunin mo pa rin, ang siyang aming dalangin na mangyari, maganap sa buhay po namin. As we continue to humble ourselves before you, God, nawa, O Diyos, we have that
humble heart in obeying you, in hearing your word, and even in this prayer, let your perfect will be done, O God. Patuloy naming idinadalangin, Panginoon, ang aming pong minamahal na bansa. Sa mga nagiging kaganapan po sa panahong ito. Maraming mga bali-balita at minsan hindi na po namin alam kung ano ang paniniwalaan. But Lord, naniniwala pa rin kami. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan ng bansang ito. We continue to declare that Jesus Christ is Lord, our Lord, ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang paghahari mo ay siyang makita sa bansang ito. Panginoon, sa tatlong sangay ng aming pamahalaan, sa executive, sa legislative, and judiciary, dalangin po namin ang pagkakaisa, pagtutulungan, Panginoon, ng tatlong sangay ng pamahalaang ito, ng bansang ito, O Diyos, na magkaisa sila kung paano magtulungan, kung paano, O Diyos, ang bansang ito ay maipagkatiwala po sa iyo. And even the future of this nation. Salamat po. Sabi mo sa iyong salita, pinagpala mo ang bansa na ikaw ang Diyos na itinataas, Panginoon. Kaya, Panginoon, yun po ang aming dalangin. At ganoon din po sa lokalidad ng amin pong Batangas Province. Salamat din po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kaayusan, kapayapaan sa lugar na ito ng Batangas. And even here, Panginoon, sa local church ng Green Hills Christian Fellowship, salamat sa bawat isa. Nagpupuri, nagmamahal sa iyo, Panginoon. Sa lugar na ito at maging yung kasama po namin sa online worship, Lord, sama-sama kami. Sama-sama kaming nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila sa iyong pangalan. Sapagkat walang ibang pangalan kung hindi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus, ang ipinagkaloob sa ikaliligtas ng tao. Kaya hayaan mo po na sa umagang ito, sa aming sama-samang pagsamba, ang kagalakan, puso, isip, katawan, and even, Lord, even in our fellowship, in our hearing of your word, in our giving our offerings, sa araw na ito, sa amin pong kabuuan ng pagsambang ito, ikaw lamang ang aming pinapupurihan. We pray for Pastor Boy as he deliver your word. Salamat po. Gagamitin mo po siya. Delivering your very word, O God. And for us who will hear your word, buksan mo po ang aming puso, ang aming isip. Tatanggapin po namin ito. With that excitement in our hearts, itatanim namin sa puso. At pabubungahin sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga salita mo. At pagsishare namin sa aming kapwa. Muli, Panginoon, salamat po. Holy Spirit, ikaw po ang mataas. Ikaw po ang manguna. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mabigyan namin ng parangal. Lahat ng ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Okay, ngayon naman po ay dumako tayo sa there are seasons when giving comes easily. And there are seasons when it requires us to trust. Yet through every season, God continues to remind us that He sees not only what is placed into our hands, but also what is surrendered from our hearts. In Philippians 4:18, Paul describes the gifts given by the believers as a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. What a beautiful picture of generosity. An offering given in faith rises before God as worship. Today, as we bring our tithes and offering, may we give not reluctantly, but with hearts that desire to honor Him. May our giving become a quiet expression of faith, gratitude, and the love for the God who has faithfully cared for us. Let us pray. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong faithfulness, O God, sa lahat ng aming natatanggap mula sa inyo. For the provision in our lives. Every blessing we have comes from your hand, O God. And today, we return a portion to you through our tithes and offerings. Lord, we do not give out of obligation, but out of love, worship, and trust in you. May these offerings be used, Lord God, to advance your kingdom, to strengthen your church, to help those in need, and bring more people to the knowledge of your saving grace. Bless every giver today, O God. For those who give in abundance and also for those who give sacrificially. You see every heart. Continue to provide for your people's needs. Grant us wisdom in managing our finances. And remind us that you are our ultimate source. Teach us to be more generous and a cheerful giver, and being faithful in all things. May our giving today be an act of worship to you. We dedicate these tithes and offerings to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. For those online worshipers, you may give your tithes and offerings through bank transfer or deposit them to our Metro Bank account. If you need the account details, please feel free to contact the admin office using the numbers shown on your screen. For those worshiping us on-site, you may place your tithes and offerings in the offering bags that are being passed around by our deaconesses. Or you may drop them in the offering box located at the back near the main entrance. Let us now prepare our hearts to listen to God's word through His servant, Pastor Boy Garzon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Ang lakas ah. Good morning po. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa atin and pinili niyo na kayo ay pumunta dito sa church. Alam niyo, yung pagpunta po ninyo sa church tuwing Sunday ay isang choice, di ba? Maaring pupunta kayo o ngayon may choice na, may online naman. Mas komportable, hindi na ako mapupuyat kung ano yung susuot ko. Kaya totoo yung kanta ni Senator Robin Padilla. It's late in the evening, wondering what clothes to wear. Diba?
minsan napupuya tayo kung ano yung isusuot natin tuwing Sunday. At ngayon, kakatuwa, puro naka-blue, ang dami. Wala namang pag-uusap. So, make authentic multiplying disciple. 2.2.2. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang sabi ron, ang lahat ng mga bagay na narinig mo sa akin, nasaksihan mo sa akin, ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman doon sa iba. So, kahapon po ay galing po kami doon sa Talumpok at natapos po yung ating DBBS outreach. Yan. We praise God for the 45 kids who attended ng ating pong gawain doon ng DBBS. Kahapon nga po yung aming graduation and may mga ilan na mga magulang na umattend nung graduation. Purihin po ang Diyos. At sa ating pong DBBS this year, ang tema po natin yung treasure hunt. Kung saan itinuturo natin dun sa mga bata na yung tunay na kayamanan ay matatagpuan lang natin sa Panginoong Hesukristo. And I praise God. Kanina sa baba, ang daming mga bata wearing their shirt, DBBS shirt, no? Reminding them na sabi nga sa Jeremiah 29 verse 13, if you seek me and you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Yun po yung kanilang Bible verse na memorize. Pag nakita nyo sila, ipamemorize nyo po yung Bible verse na yon. Treasure hunt. Tunay nga na doon sa mga kwento, doon sa DBBS, pinapakita na yung kayamanan ay matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. At isa sa mga kwento doon, si Zaccheo, nung makilala niya, at siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang ginawa niya, yung kalahati ng kanyang yaman ay binigay niya sa mahirap. At kung minadaya man daw siya, yung 4 times ibabalik niya. Biruin niyo yun. No? Yun yung kanyang choice. Yun yung kanyang pinili na pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kagaya ng treasure hunter, di ba? Merong choice. Kinakailangan, meron siyang mapa. At yung mapa, magtitiwala siya kung ano yung sinasabi ng mapa, kung saang daan na pupuntahan niya. Even that road is narrow. Dito sa makikita po nating picture, yung mga marami, mas pinipili yung mga mabibilis o mas magaan na daan. At yung isang tunay na treasure hunter, talagang meron siyang isa na tinatahak na daan. Kahit mahirap, kanya itong pinipili. So ganun din po tayo. Today, we will tackle choosing the narrow way. Choosing the narrow way. And we will tackling on Luke chapter, the whole chapter of Luke chapter 13. Kahapon, after ng aming graduation dun sa DBBS, nabuslot po yung sasakyan. Pag-atras ko, nahulog yung isang gulong. Kaya kinakailangan ko pa na manghingi ng tulong para may angat. Bakit? Kasi medyo maliit yung daan, mahirap magmaniobra. Kung yun ay malaki yung daan, hindi ka nag-isip, no? Very easy. Diba? Na ikaw ay magmaniobra. Alam niyo man, sa Talumpok, medyo maliit lamang yung daanan doon. At kinakailangan mag-adjust ka, kinakailangan mag-ingat ka doon sa iyong
daraanan. Medyo mahirap. Siguro, struggle din dito yung mga nasa parking. Naka-experience na po kayo. Kung kayo po ay nasa dulo dyan at lalabas kayo, ang dami niyong dadaanan na maliliit na space. Kinakailangan na mag-ingat. So, ganun din po sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga rito na, okay, merong broad way at merong narrow way. Yung narrow way, ito po yung ilan lamang yung dumadaan. Ito po yung daan na talagang alam mo na mahirap, alam mo na hindi madali, at alam mo na merong mga challenges na mangyayari. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas, nasa ating pong choice if we want to follow Him or just a plain believer. Diba? Lagi nating sinasabi rito na kinakailangan maging disipulo tayo, maging tunay na follower tayo ng Panginoong Jesus. At kung ikaw ay pipiliin mo na ikaw ay maging tagusunod ng Panginoong Jesucristo, ito ay hindi madaling bagay. Merong mga challenges. Christian life is not just, you are just singing hallelujah. Sana ganun na lang. Diba? Na laging nasa fellowship ka, laging may kasiyahan. Sana ganun yung Christian life, pero hindi. Tayo ay iniwan ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, hinayaan niya tayo naririto hanggang ngayon, at meron tayong mission. Our mission is to follow Him, is to follow His command. And following the Lord, mahirap na bagay. Hindi po madali. Pero it is rewarding. Yun naman ang maganda. Diba? Ito ay alam natin na yung ating paglalakad o pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo ay hindi nawawalan ng kabuluhan. A true disciple are those who deliberately choose the narrow way because they know that Jesus is worth more than anything this world can offer. Deliberately choose. Alam mo na may kahirapan, pero pinipili mo pa din. Alam mo na mahirap sumunod, alam mo na may struggle, alam mo na may persecution, alam mo na may mga tao na magpe-persecute sa'yo, pero pinipili mo pa rin na sumunod kay Jesus. So sabi ko nga, tayo po ay dadako sa Luke chapter 13. Kaya fasten your seatbelt, no? At yung mga kwento dito po sa Luke chapter 13 ay ating pong tatalakayin. At ano nga ba yung mga traits o characteristic o marks of a true disciple who choose the narrow way? Ano ba yung mga katangian na binabanggit dito sa Lucas chapter 13? Okay, basahin po natin dito. Now on that very occasion, there were some present who reported to him about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. And Jesus responded and said to them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans just because they have suffered this fate? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or do you think that those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them were worse offenders than all the other people who live in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, we will all likewise perish." Yan po yung unang kwento natin sa Luke chapter 13. Sa isang pagkakataon, binabanggit ng Panginoong Jesucristo to,
na sinasabi ng mga tao na mas masama ba yung iba dahil nakaranas sila ng trahedya? May dalawang tragedy na makikita po natin dito. Yung man-made tragedy na gawa ni Pilate, yung mga Galileans ay kanyang minurder, at yung pangyayari doon sa Siloam. Ito yung natural na trahedya. Ba? At sinasabi ng Panginoong Kristo, nangyari yung mga trahedyang yon, hindi dahil mas makasalanan sila. Diba ganun tayo? Deserve mo yan. Karma mo yan. No, bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo naniniwala sa karma. Karma is a Hindu belief. Diba? Pag gumawa ka ng mabuti, merong balik sa yung mabuti. Pag gumawa ka ng masama, masama yung balik sa iyo. Diba? Yung universe, pag naniniwala tayo sa karma, yung universe ang bahalang maging ganti sa iyo. Pero sabi sa Biblia, you reap what you sow. Diba? Hinahayaan natin ang Diyos ang mag-decide kung ano yung faith natin. Diba? Kaya bilang mga Kristiyano, kung nadulas tayo, hindi yan, buti nga sa'yo, karma mo yan, sama mo kasi. No, parang ganito, yung nangyayari, na hinuhusgahan ng ilang mga tao na kaya nangyari yung trahedya na yon dahil mas masama sila kaysa sa amin. Yung feeling nila, they are holier than thou attitude. Mas mabait kami kaya hindi nangyari sa amin yung mga bagay na yon. Diba? Kumisan, may mga Christian na sinasabi, they are commenting, no? Pag pumutok yung Mayon volcano, pag merong, deserve nila yan kasi masama yung mga tao dyan. Ba? Naalala ko, nung pumutok yung Pinatubo, maraming mga mananampalataya. Deserve nila kasi mga gumagawa sila ng mga rebulto. Hindi po dapat ganun. Ang Diyos lamang yung pwedeng mangusga sa atin. Hindi natin pwede na sabihin, kaya nangyari yung masamang bagay sa kanila kasi masama sila. Ang trahedya po ay dumarating, masama ka man o mabuti. Ba? Every tragedy reminds us that life is short and eternity is certain. Makikita po natin yung buhay na mangyari, yung trahedya, ito ay bigla-bigla, hindi mo inaasahan. Diba? Kagaya nangyari sa Senate. Hindi nila inaasahan. May trahedya na nangyari. So, ganun din yung buhay natin, hindi natin hawak. At sinasabi ng Panginoong Kristo, kinakailangan na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. So unang trait ng tunay na disipulo, a true disciple repents genuinely. Alam ng tunay na tagasunod ng Panginoong Kristo yung tunay na pagsisisi sa kanilang kasalanan. At dito nagsisimula yung pagsunod natin kay Jesus. Kung tayo ay tunay na nagrepent, kung tunay tayong nagsisi sa ating kasalanan. Repentance means hindi lang ito yung you feel sorry that you are a sinner, but turning from sin and turning to God and submitting to Christ. Kaya kumisan, umaattend ka ng church, pero wala ka pa ring pagbabago, dapat questionin mo yung sarili mo. Tunay nga ba na nandito ako sa GCF? Tunay nga ba na, yes, you are a member, pero bakit walang nangyayari sa aking buhay? Baka hindi ka pa dumadating sa punto na yung buhay
na ikaw ay tunay na nagsisi sa iyong kasalanan at sumampalataya ka kay Jesus bilang sarili mong tagapagligtas. Hindi maaari na sinasabi mo na ikay mananampalataya pero nagpapatuloy ka sa iyong kasalanan. Ang tunay na nagsisi sa kasalanan, nilalayuan yung kasalanan. Alam niya yung repentance. At dito, yung tunay na repentance, sinasabi ng Panginoong Jesus na hindi yung paniniwala mo sa sarili mo na ikaw ay maliligtas dahil sa ginagawa mo. Most of the audience of the Lord Jesus Christ here is the religious leader. And they believe that doing some ceremonial thing, doing something, ito yung makakapagligtas sa kanila. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo, kahit hindi nyo naranasan yung trahedya, kayo pa rin ay makasalanan at kinakailangan sumagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Baguhin ang inyong pag-iisip na hindi ang iyong sariling ginagawa ang makakapagligtas sa iyo, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. A true disciple repents genuinely. Sana dumating na sa puso natin yon. Itong unang bagay ay nagawa na natin, na tayo ay tunay na nagsisi na sa ating kasalanan. Tunay na sumampalataya na tayo kay Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Pangalawa, verse 6, ang sabi rito, and he began telling this parable. A man had a fig tree which had been planted in his vineyard, and he came looking for a fruit on it and did not find any. And he said to the vineyard keeper, look, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree without finding any. Cut it down. Why does it even use up the ground? But he answered and said to him, Sir, leave it alone for this year too until I dig around it and put in fertilizer. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down. So yung pangalawang traits, a genuine relationship with God produces spiritual fruits. Nag-i-expect ang Diyos sa atin. Kagaya ng pag-expect niya na may bunga yung fig tree, ganon din tayo. Nag-expect ang Diyos na tayo ay mamunga. Anong bunga ina-expect ng Diyos sa atin? Ang bunga ng banal na espiritu. Kung tunay nga na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa puso natin, ang banal na espiritu ay nasa atin. Hindi na siya alis. Hindi na siya mawawala. Diba? So, kung hindi siya nawawala, siya ay nakikita doon sa buhay natin. Tayo ay namumunga. Yung karakteristik ng Panginoong Jesucristo ay nagiging obvious doon sa atin. Sabi nga, a true disciple bears fruit. Yun yung in-expect, yun ang inaasahan ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kung tinitignan natin yung sarili natin, na tayo ay disipulo ng Panginoong Jesucristo. It shows the evidence of spiritual growth. Kung ikaw matagal ng Kristiyano, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababasa ang ilang pahina dun sa Bible, tanungin mo yung sarili mo. Kung ikaw ay isang Kristiyano, tinatamad ka pa rin mag-pray, nakikita ba yung ating bunga? Kung ikaw ay isang Kristiyano, ay patuloy ka pa rin nagko-compromise doon sa mga hindi mananampalataya.
tanungin mo rin yung iyong sarili. Kasi ang nais ng Panginoong Kristo sa atin, mamuhay tayo ng mayroong pagbabago doon sa buhay natin. We should bear fruit. Our life as a Christian should be obvious. Yung halata na pag ikaw ay hinatulan sa pagiging Kristiyano mo, guilty ka. Diba? Pag hinatulan ka, guilty ka. Hindi ka magkakaroon ng ibang ebidensya na hindi ka guilty bilang isang Kristiyano. Dapat obvious. No? So, isang bagay na makikita po natin doon na ang tunay na pagbabago sa buhay natin. Ano nga ba? Ano ba yung mga binago na ng Diyos sa aking buhay? Magandang itanong natin sa sarili natin yon. Di ba? Yes, tayo ay binabago araw-araw. Isa sa mga favorite Christian song ko, yung Mirror of Your Heart ni Chris Christian. Ang sabi ron, yung isang linya ron ay the image of your heart. yung linya ron na mag-reflect yung prayer niya lagi ay magre-reflect yung character ng Panginoong sa Kristo sa buhay niya. Ang mirror of your heart. Kumbaga, obvious, nakikita, may bunga ang iyong pagiging mananampalataya. Sana ganun po tayo. Yung pangalawang marks o trait o characteristic ng tunay na you are choosing a narrow way, merong bunga ang iyong pananampalataya. Diba? Pangatlo, yan. Verse 10 na tayo. No, hanggang 35 verses to. Kaya binibilisan ko na lang. So sabi ron, now Jesus was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and there was a woman who for 18 years had a sickness caused by a spirit, and she was bent over double and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you are freed from your sickness." And he laid his hands on her, and immediately she stood up straight again and began glorifying God. But the synagogue leader, indignant because Jesus has healed on the Sabbath, began saying to the crowd in response, "There are 6 days during which work should be done. So come during them and get healed, and not on the Sabbath day." But the Lord answered him and said, "You hypocrites, does each of you on the Sabbath not untie his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? And this woman, a daughter of Abraham as she is, whom Satan has bound for 18 long years, should she not have been released from this restraint on the Sabbath day?" Ba? And he said this, all his opponents were being humiliated, and the entire crowd was rejoicing over all the glorious things being done by him. So ito yung isang story kung saan nagpagaling ang Panginoong Kristo, pero nagpagaling siya during Sabbath day. Ba? Isang custom nila na walang kikilos, walang gagawa tuwing Sabbath day. At sinabi dito ng Panginoong Kristo, yung pagtatalo nila ng mga religious leaders. No? The religious leaders don't see yung glorious thing happened. Pero ang mas nakikita po nila
ay yung mga legalism. Mas nakikita po nila yung kamalian sa paningin nila na mali ang magpagaling during the Sabbath. So, legalism misses the heart of God. Ba? Meron tayong mga rules and regulations. Here in the church, meron tayong rules and regulation. Tama? Hindi ka basta-basta kung ano na lang ang gagawin natin dito. Pero, paano kung merong cross-dresser na pumunta dito? Papauwiin ba natin siya? Pagpapalitin ba natin siya ng kanyang damit? Uusgahan ba natin siya sa kanyang ginagawa? Sa kanyang kasuotan? Ito yung pangyayari. Di ba? Maganda na tignan po natin yung sarili natin doon sa paningin ng Diyos. Paano ba sila tratuhin ng Panginoong Kristo? Kung nandito si Jesus, ano kayang gagawin ni Jesus Christ? Bibigyan ba ni Jesus Christ ng damit pang lalaki? At ipapasuot siya, ito suot mo. Di ka bagay dito. So, pag meron tayong opportunity na nakita, nangangailangan ng tulong, Sunday. Naku, mamimiss ko yung church. Tsaka na lang kita tutulungan. Mamaya na lang, after 12, paglabas ko sa church. Legalism. Ba? Sometimes, kinakailangan pag-isipan po natin yung mga bagay na yan. Ba? Kaya, a true disciple values love over legalism. Dito, pinakita ni Jesus Christ yung kanyang pagmamahal sa tao more than just religious appearance. Sa kanila kasi, ito yung kaparaanan nila. Ito yung nasa batas, kinakailangan sundin natin. Bahala na magdusa yung tao na yan. Huwag mo munang pagalingin. Pwede bukas na lang. Kasi mamimiss natin yung Sabat. A true disciple choose compassion and truth. Ano ba yung katotohanan? Mas ipakita po natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa kesa masyado tayong legalistic sa ating pananaw. Hindi ko na sinasabi na mali yung mga rules and regulation. Mabuti yan para sa kaayusan natin. Pero minsan, mas kinakailangan nating, mas dapat na manaig ang pag-ibig at awa doon sa kapwa, pag-intindi doon sa kapwa, rather than the rules and regulations that we have. Pangapat, verse 18, kailangan matawas ka na. So he was saying, what is the kingdom of God like, and to what shall I compare it? It is like a mustard seed, which a man took and threw into his own garden, and it grew and became a tree, and the birds of the sky nested in its branches. And again he said, to what shall I compare the kingdom of God? It is like a leaven, which someone took and hid in 3 sata of flour until it was all leavened. Disciples are patient and hopeful. Makikita po natin dito yung mustard seed, di ba, na sinasabi ng Panginoong Kristo, ito yung karya ng Diyos, kagaya ng mustard seed. Napakalit pero lalago. Yan ay lalaki. Kagaya ng leavened bread, alit-lit yan, pero pag binake, yan ay lalaki.
maaari sa buhay natin bilang mananampalataya o bilang disipulo ng Panginoong sa Kristo, medyo may mga ginagawa tayo na hindi pa natin nakikita yung resulta. Tama? May mga bagay na nagbubuhos tayo ng effort, pero parang hindi pa natin nakikita kung ano yung nagiging fruits niyan. Tignan po natin ang kwento na we are on the 25th year na pinagdiriwang natin ng GCF, nagsimula doon sa isang maliit na growth group, and 25 years after, makikita natin ngayon kung ano yung ginawa ng Diyos. Yung maliliit na bagay na ginagawa natin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Maaaring hindi mo pa nakikita kung ano yung resulta ng ginagawa mo ngayon. Praise God. Sabi nga sa Bible, lahat ng ating ginagawa para sa Kanya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. One of my disciple back then in Manila, siya po ay pastor na at ginagamit niya yung kanyang talento bilang ventriloquist, no? At ginagamit siya sa maraming bata. At minsan nag-guest siya sa mga radio station, no? At iniimbitahan siya ng iba't ibang mga churches. So, nung tinuturuan ko siya, medyo makulit, medyo magulo, pero you need to be patient. At nakita ko na lang, wow, may YouTube channel na at patuloy na ginagamit ng Panginoon. Siguro, sa DBBS, ang daming mga bata na magugulo. Maraming bata makukulit. Pero, someday, makikita po natin kung ano yung bunga niyan. Hindi natin alam. Some of those kids, may mga napatunayan na. Some of those kids are leaders right now. And today, nagsimula rin tayo sa Talumpok na sila yung tinuturuan ngayon. Sila na po yung nagtuturo. Naka-second generation na po tayo. So may third and fourth generation, di ba? Fourth generation. So praise God. No? Yung mga bagay, kumisan, tinatamad tayo, kumisan nadi-discourage tayo, parang walang resulta yung ating ginagawa. Asahan natin, kung ating ginagawa yan para sa Panginoon, yan ay magbubunga ng mabuti. A true disciple trusts the growth of God's kingdom. Wala po sa atin, mga kamay, yung paglago. We take some effort, no? We disciple, we teach, pero ang paglago po nila hindi nasa ating mga kamay. Hindi dahil mahusay ka magturo, kundi dahil sa Diyos. Disciple believe small beginnings can have a great result. Remain faithful even when progress seems slow. No, medyo entrust God's power. Na kumisan, tayo ay nangihina, ang laki-laki ng effort. No? Yung nakaraang MAMD conference natin, laki ng effort natin. Hindi pa natin nakikita yung resulta nito. Hindi naman natin ni-require yung mga pastors, yung mga churches na mag-report sa atin. Pero tayo ay nagtitiwala sa Diyos, nagagamitin ng Diyos yung conference na yon para sa kanilang mga iglesia. Actually, yung mga talagang nag-invest tayo para sa mga yon. Bakit? Kasi alam natin, ginagawa natin yung mga bagay na ito para sa kaharian ng Diyos. Pangila na. Luke 13, chapter 22. Sabi dito,
And he was passing through one city and village after another, teaching and proceeding on his way to Jerusalem. And someone said to him, Lord, are there just a few who are being saved? And he said to them, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin standing outside and knocking on the door, saying, Lord, open up to us, and he then will answer and say to you, I do not know where you are from. And then you will begin saying, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. And yet he will say, I do not know where you are from. Leave me, all you evildoers. And they will come from east and west and from north and south, and will recline at the table in the kingdom of God. And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. Strive to enter doon sa narrow door. Dito, may question yung mga Israelite. Sinasabi, konti lang yung maliligtas. No? Yun yung kanilang pananaw. Ilan lang yung maliligtas. Pero ang tinuturo ng Panginoong Kristo dito ay kinakailangan nilang mag-strive to enter into a narrow door. Pag sinabing strive, ito yung pinipilit mo. Meron kang effort na ginagawa. Una, yung kaligtasan po natin ay hindi sa magitan ng ating effort. Dapat maging maliwanag po sa atin yon. Ang kaligtasan po natin ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ang sinasabi rito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang tagapakinig, dapat makita nyo yung tunay na daan. Kasi marami, yung kanilang kaparaanan ay sa magitan nitong mga religious activities o ibang mga bagay. Kaya nawa, makita nyo yung tunay na daan. Following Jesus requires intentional commitment. Madami, sabi ni Jesus, marami yung dumadaan, marami sa mga easy way. No, parang, pag tinapos ko na yung religious activities, okay na. May 1 point na ako kay God. Pero hindi po ganon. Following Jesus requires intentional commitment. At yung pagpasok sa door, kung makikita natin, hindi naman kayo sabay-sabay, isa-isa, mahirap. It is an individual commitment. Yes, we are so happy kung sama-sama po tayo, na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon ng sama-sama. Pero, ang tanong, kung tayo ay nag-iisa na, no? Meron ba tayong commitment kay God? In our private time, do we really committed ourselves to Him? Diba? Doon sa mga private moment mo, yung commitment mo ba nakikita o yung nakikita rito pagsama-sama yung commitment mo. Pero privately, meron kang intention for your growth. Hindi yung busy ka doon sa activities kasi masaya. Masaya maglingkod kay God, di ba? Tama? Kasi
lalong-lalo na dito sa GCF. Pag nag-volunteer ka, hindi ka magugutom. May paalmusal, may patanghalian. Pag inabot kayo ng gabi, o-order pa rin talaga. No? Bukod pa sa mga taong nagbibigay. Asap ng volunteer dito. Pero paano? Yung private life natin. Are we striving to enter into a narrow door? Mahirap mag-commit kay God. Kasi merong struggle. Siguro meron tayo mga private struggle in our own lives. Merong mga challenges. May mga persecution na mararanasan natin. May mga discouragement. May mga prayer na hindi agad natutupad. May mga wish tayo. Pinagpe-pray natin, o pumasa, bumagsak ka. Diba? Pero are you really striving to commit yourself in following the Lord Jesus Christ? Following Jesus requires intentional commitment. Kaya a true disciple strives to enter the narrow door. Does not follow the crowd. They pursue Christ seriously. Ha? The next, yan, 31. At that very time, some Pharisees approached, saying to him, "Go away and leave this place, because Herod wants to kill you." And he said to them, "Go and tell that fox, behold, I am casting out demons and performing healings today and tomorrow, and on the third day I reach my goal. Nevertheless, I must go on my journey today and tomorrow and the next day, for it cannot be that a prophet would perish outside Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stone those who have been sent to her, how often I wanted to gather your children together, just as a hen gathers her young under her wings, and you were unwilling. Behold, your house is left to you desolate, and I say to you, you will not see me until you say, blessed is the one who comes in the name of the Lord." Jesus continued this mission despite opposition from Herod. Merong danger, merong opposition, merong persecution. Alam niya na masasaktan siya. Pero ang Panginoong Kristo ay nagpatuloy doon sa kanyang mission. A true disciple courageously follow Christ. Sinasabi ko nga na bilang follower ng Panginoong Kristo, hindi madali. Some people will persecute you. Some people will really mock us. Pagtatawanan tayo, born again nga. Ano ba yan? Naalala ko noon when I became a Christian, siyempre, 4th year high school ako. Yung hindi normal sa mga kabataan noon, na magpe-pray bago kumain. Kasi sama-sama kami, kakain, magpe-pray ako. At tinawanan ako. Bilang kabataan, ang sakit nun. No? When yung bubulihin ka, amen ka dyan. Di ba? So, following Christ, courageous, meron tayong courage. Sabi ka, hindi lahat ng bagay masaya yung buhay Kristiyano. Minsan nga, mga magulang mo yung magpe-persecute sa'yo. Mga magulang mo yung magbabawal sa'yo. Ba? Maraming case sa amin dyan sa Talumpok.
No, nabawasan kami kasi most of the parents, no, pinagbabawalan nila yung kanilang mga anak na umatin dun sa mga pagtuturo. So, ganon. No, hindi lahat ng tao magiging masaya kung tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus. Pero bilang kanyang tagasunod, anuman yung persecution, anuman yung hirap, kagaya ng Panginoong Hesus, may danger. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mission. Make authentic multiplying disciple. Ito yung goal natin. Hindi madali, merong kahirapan, merong mga challenges. Pero bilang tunay na tagasunod niya, nawa ay magpatuloy tayo. Ito yung mga traits of a true disciple who chooses the narrow way. He repents genuinely, he bears fruit, he values love over legalism, he trusts the growth of God's kingdom. He strives to enter the narrow door and courageously follows Christ. Nawa yung mga karakteristik na yan ay makita sa buhay natin. Pwede naman tayong yung easy way na lang. Attend tayo ng church every Sunday. Tapos okay na. Napakita natin na tayo ay Kristiyano. Pero yung buhay Kristiyano, araw-araw yan. Hindi lang every Sunday. We should choose the narrow way. Bagamat mahirap, pero ito ay rewarding at ito yung ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat o Diyos sa iyong salita na iyong pinagkaloob. Nawa, Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng courage, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang, Panginoon, kami ay patuloy na susunod sa iyo. Bagamat mahirap, mayroong mga challenges, ikaw, Panginoon, magiging inspiration namin para kami magpatuloy sa paglilingkod at sa pagsunod sa iyo. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. I need you, Lord, and all I do. You're always there to see me through. I can't get by unless I lean on you, Lord. The Lord has a will, and I have a need to follow that will, to humbly be still, to rest in it, nest in it, fully be blessed in it.
Maraming salamat, Pastor Boy, for delivering the word today. Now, I'd like to ask kung meron po ba tayong mga first-timers or second-time visitors. Maaari po ba silang tumayo so that we may welcome you? Mga first time. Ayun. Welcome po. Welcome to GCF Batangas. I would also like to acknowledge if there are returning members. Welcome po. For our first-time visitors, we are glad you're able to join us today in worship. Kindly follow our servant friends to our next-gen room downstairs so we can pray for you and get to know you better. We are inviting everyone to join the spiritual maturity and leadership training. No? So that's spiritual maturity and leadership training. That's today. After the worship service, please proceed to the kitchen lobby. Okay? Now let me call Deacon Sam for additional announcements. Good morning, church. So, on May 31, again, meron tayong Disciples Thanksgiving. And just a gentle reminder, we will be starting at 9 a.m. So, please come early kasi we will have a different type of service where different members of the church will participate and perform their songs, interpretive dance, or spoken word. So, if you would like to take part in this program, please approach me directly. Kasi may mga nag-message na rin sa akin and may nag-inform na rin. And praise God, kasi meron nang nag-participate to do their performances and part of Thanksgiving. So, if you are willing and if you're interested, so please talk to me and we will put that in our program. The deadline to sign up and lock in your participation is on Wednesday, May 20. So we hope to receive more performances and participation from you. So yun lang po. Hope to see you there. Thank you. Madaming ganap sa GCF Batangas, ano po. Pero may idadagdag ako. Supposed to be nasa Balayan ako ngayon. Sa mga magjo-join po, stay po kayo after ng ating closing song. Mabilis lang po. Sige, tayo po tayong lahat. Tayo ay manalangin. We thank you, Lord, for that word, for that reminder, for us to choose the right path. Maaring minsan ay mapili po namin yung narrow road, but the road, Panginoon, patungo sa iyo ang isang daan na hindi po namin pagsisisihan. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with a great joy, the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord,
be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now, and forever. Amen. Amen. Minsan pa nating alayan ng Diyos ng isang awitin na babaunin po natin. Sabay ang pagpapala ng Panginoon. Ang kailangan mo, kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing. Ang awit mo ay iyong dinggin. Sabay-sabay! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, tunay ngang kay sigla ng ating puso. Amen? Ikaw lamang ang aking pupurihin, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Oy, palakpak ng kamay. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! We honor you, Jesus. God bless everyone!